Gago talaga yun. May iba pang 8 babae pala siyang nilalandi. Ano, talagang isang pugita yon. Nandyan siya, naka-gray na suit, itim na shirt, 6 na talampakan ang taas. Siya nga yun. Kailangan mong ipaghiganti ako sa kanya. Gugupitin ko ang lahat ng 8 paa niya. Diyos ko, ang pogi niya. Gago pa rin naman siya. Hintayin mo lang, andyan ang iyong kaibigan para sa'yo. Hihintayin kita sa parking lot. Pumunta ka rito ngayon din. Sino ka? Ako ay ang iyong lola. Hoy, anong ginagawa mo? Ginoong Garcia, ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos? Hanapin mo iyong baliw na babae kanina. Isasawsaw ko, siya sa isang tangke ng isda. Di ba siya yung may 8 paa? Ang pugita, binuhusan ko siya ng purong tubig alat. Ang sarap sa pakiramdam. Tingnan natin kung magluloko pa siya ulit. Odessa, kailangan mong i-post online ang lahat ng ebidensya ng pagluloko niya. Ngayon na, ipaalam sa buong bansa kung gaano siya kababa. Hoy, sandali lang. Shena, sino ba talaga ang binuhusan mo? Siyempre, yung ex mo. Sino ito? Di ko alam. Naka-gray na suit, itim na shirt. Huwag mo nang sabihin. Siya ang ex mo. Maling tao ang binuhusan ko. Diyos ko, ano nang gagawin ko? May mga security camera sa parking lot. Paano kung hanapin niya ako at sundan ako? Ginoong Garcia, nakuha na namin ang footage ng security sa parking lot. Samahan mo akong tingnan ang footage. Tingnan natin kung nakuhanan ako. Kung malaman niya, patay ako. Tara na. Takbo na. Shena, anong nangyari? Mukha siyang pamilyar. Ginoong Garcia, ang babaeng bumuhos sa'yo ay may suot na sombrero. Malabo ang footage ng seguridad para makita ang mukha. Ikaw, Lola. Maghanap pa. Ha, tama, sabi ng chairwoman. Hindi siya makakapunta ngayon. Kaya ang department meet and greet ay nasa iyo na ngayon lahat. Nakuha ko. Arf, dapat nagdisgis ako o kung ano. Hoy, kumalma ka. Malabo ang mga camera sa parking. Hindi ka nila mahahanap. Siya, mukhang pamilyar. Hoy, anong ginagawa mo? Odessa, sinumpa mo ba ako? Ha, Okay lahat, tahimik. At ngayon, malugod nating tinatanggap ang bagong CEO ng R&H Media. Henry Garcia, Ginoong Garcia. hay nako. Alam kong gwapo ang CEO natin. Pero hindi mo kailangang magpanik ng ganyan. Ano? Hindi, siya. Siya yun. Sino? Ang lalaking binuhusan ko. Ang bagong sisi natin. Ano? Kung ganyan ang swerte ko, bibilin ako ng loto. Hindi. Kailangan kong umalis dito. Baliw ka ba? Kung mahuli ka, tapos ka na. Hindi. Ano nang dapat kong gawin? Ang daming tao dito. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang titingnan niya. Relax. Tama. Ang kolegang nakaasul na shirt. Ginoong Garcia. Magkikita tayo pero nakasunglases at maska. Akala mo ba ayos lang yon? Ako. Ginoong Garcia, may sakit po siya ngayon, at hindi po maganda ang pakiramdam. Ayaw pong makahawa. Bakit ka nakasunglases? Ako. Malabo po ang mata niya. Kakagawa lang po ng surgery.
Opo. Sa susunod, magpahinga ka na lang. Ang kalusugan mo ang pinakaimportante. Opo, Ginoong Garcia. Ang bait-bait po ng kumpanya sa akin. Talagang, ibibigay ko ang lahat, kahit anong mangyari. CJ. Pwede ka nang umalis. Opo, Ginoong Garcia. Diyos ko, sino man tulungan niyo ako. Tubig lang naman yun sa boss. Ang opisina ng CEO, wala naman sa floor natin. Hindi mo basta-basta makikita siya. Ngayon lang, ang malas. Tama, sobrang busy ng CEO. Para makita ko siya, hindi naman yon madali, di ba? Dadalawa pang oras ang aga ko papasok. Imposibleng magkita kami niyan. Hoy, okay ka lang? Layo ka. May puwang pa. Hindi ka sasakay? Hindi na, salamat. Sumakay ka. Relax, hindi ako nangangagat. Sa unang pagkakataon, ang biyahe sa elevator na iyon ay parang walang katapusan. May magligtas sa akin, please. Tungkol sa babaeng nambuhos sa akin kahapon, nahuli mo na ba siya? Hindi pa, pero kinukuha na namin ang footage mula sa mga security camera doon. Malalaman natin ang balita sa lalong madaling panahon. Magkano kaya ang aabutin ng nasirang relo? Mga 1 milyong piso. Isang milyong piso. Diyos ko, ano ang gagawin ko? Sa kasalukuyang sweldo ko, para mabayaran siya, kailangan kong magtrabaho ng hindi bababa sa 100 buwan pa. Seryoso ka bang tinatawanan mo ako? Hoy, hulaan mo. Alam ko na eksakto kung saan makakahanap ng 1 milyong piso. Ano? Tingnan mo. Misteryosong milyonaryo, naghahanap ng asawa online, kunin ang aming kasal, at tumanggap ng garantisadong bayad na hindi bababa sa 1 milyong piso. Saan mo nakuha ito? May matandang babae na namimigay nito sa kalye. Kinuha ko lang ang isa. Hindi ba halatang scam ad ito? Hindi naman. Tingnan mo kung saan ang interview. Ang Payapang Hotel. Iyon ang pinakarespetadong hotel sa buong lugar namin. Paano kung scam ang balak nila? Hindi naman ganoon kadali, di ba? CEO, tingnan mo ito. Ano ito? Ad para sa matchmaking. Nakikita ko na ang matchmaking ay nakatakda sa ang Payapang Hotel na nakapangalan sa'yo. Hindi ko alam ang event na ito. Sino ang namimigay ng mga flyer? Ako iyon. Lola. Lola. Bakit ka namimigay ng matchmaking flyer para sa akin? Kung mas maaga mong dinala sa akin ang asawa ng apo ko, kailangan pa ba akong mag-alala ng ganito? Lola, kakauwi ko lang sa bansa. Kahit dayuhan, okay lang din. Abala ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw, kaya wala akong oras para maghanap. Tama, di ba, Adam? Oo. Elenan. Lola, ano ang tinitingnan mo? Hindi naman kayo magkasintahan, di ba? Ha, Lola, ano ang sinasabi mo? Kaninong kasalanan? Kung bakit wala kang naging nobya sa lahat ng mga taong ito? Ako. Naalala ko, may meeting ako. Kailangan ko nang umalis. Hoy, ang kulit mo. Ang dalawang iyon, siya. CEO, sa pagkakaalam ko, wala tayong natatakdang meeting. Humanap ka lang ng kahit anong conference room at pumasok ka. Kung biglang dumating ang CEO ng walang palem, matatakot ng gusto ang lahat. Team 1, itigil ang ginagawa ninyo at pumunta sa conference room para sa meeting. CJ,
Kung magpapatuloy ka nito, hindi mo na makukuha ang 10,000 piso mo kada buwan. Pakiramdam ko'y walang saysay. Ang buhay ko ngayon. Ang 1,000,000 pisong ito. Nako, tingnan mo, hindi na pwedeng lumala pa. Nasa pinakamababa ka na. Talagang pinakamababa na. Ibig sabihin, ang tanging direksyon ay paakyat na. Ibig kong sabihin, hindi na pwedeng lumala pa. Kaysa dito. Kaya akyat na tayo. Nasaan na ang A badge ko? Sienna, Naiwan ko kaya sa desk ko? Siguro. sino si Sienna? Kumusta, Ginoong Garcia? Matatapos pa kaya ang malas ko? Hoy, nasaan si Shena? Kanina lang nandito siya, di ba? Oh, siya, nandyan na naman ang buwan ng dalaw niya. Pumunta siya sa CR. Nahulog ang badge niya sa labas. Sabihin mo sa kanya. Huwag mong lagyan ng mga sticker ang badge mo. Sige, Umalis na tayo dito. Ngayon na. Tungkol saan ang meeting mo ngayong araw? Gusto kong marinig yon. ay, Susmar Yosef, Tapusin mo na lang ang paghihirap ko. anong ginagawa mo? Magmamadre ka na ba? Well, napagtanto ko na, kapag marami kang ginawang masama, babalik sa'yo yan. Kakatukin ko pa tong kahoy na isda, para dumami ang mabuting karma. Hoy, kalimutan mo na yung karma. Mag-ipon ka ng pera. Huwag mong kalimutan. 1,000,000 piso pa ang utang mo. Sino ang mag-aakalang tulad ko, na kumikita ng wala pang 10,000 kada buwan, ay magkakautang ng 1,000,000 piso? Sino ang nagte-text sa akin sa ganitong oras? Maligayang bati. Matagumpay kang nakapagrehistro sa pagtutugma ng bilyonaryo. Bukas ng 2 oras 30 minutos sa ang payapang hotel. Kita-kita tayo doon. Sabi ko sa'yo, scam yan. Di ako nag-sign up, may text pa rin. Ako nag-sign up para sa'yo. Odessa. Ano, tinutulungan lang kita dito, sa maliit mong emergency. Hello, 1,000,000 piso. May gusto na akong iba, hindi pwede. Oo, alam ko, yung binibitin ka ng 7 taon, at ayaw mag-commit. Makinig ka, babae, talagang masama yan. Tsaka, hindi naman kayo official. Ano naman problema sa blind date? Ako, Oh, sige na, itong blind date, ang pinakamalapit na makukuha mo, sa 1,000,000 piso. Kung palalampasin mo ta, hindi mo alam kung kailan, kakatok ang mga pulis. CJ, sige, pupunta ako. Masaya ka na? Oh, dear. Lola, tama na. Hindi ako sasama sa blind date. Sino ba ang nag-iinarte? Ang puso ko, masakit, hindi ako, makahinga. Doktor, di ba tama? Oo. Matanda na siya. Sa edad niya, kailangan niyang magpahinga. Oo. Ang pinakamahalaga ay, panatilihin akong masaya, at walang stress. Tama ba, doktor? Tama. Oh, dear. CJ, pupunta ako. Talaga. Oh, my. Heto, para bukas, larawan ng blind date mo. Ako. Ang maliit mong demonyo. Nahanap din kita. Huwag kang mag-alala, Lola. Bukas, mag-uwi ako ng asawa ng apo para sa'yo. Pagtutugma ng bilyonaryo, ang dote, 1,000,000 piso. Simula sa... At yan pa lang ang simula ng pagtaya. Kita mo, sabi ko sa'yo, talagang hindi ito scam, terror na. Ang daming tao. Hindi naman siguro lahat sila ay narito para mag-interview. Para sa posisyon, di ba? Syempre, 1,000,000 pisong dote. Sino ang hindi matutokso dyan? Sa ganito karaming tao, medyo kinabahan na ako. Oh, anong ikinakabahaan mo? Paano kung ikaw, ang napili ng bilyonaryong lalaki, terror na?
Ang gwapo mo naman. Salamat. Magkwento ka nga tungkol sa'yo. Ako si Bunny. Hilig na hilig ako sa mga kwento, tungkol sa mga CEO na nanguhulog sa tulad ko. Alam kong ako ang bida sa isa sa mga nobelang yun. Kailangan ko nang magpapaligaya sa akin. Gusto mo bang gawin yun? Hindi. Sunod. Lalaki. Oo, hindi naman sinabi sa ad kung anong kasarian, di ba? Binigyan ako ng buhay ng taong ito. Binigyan ako ng tahanan. Sunod. Paulit-ulit, green light. Nasaan na yung berdeng ilaw? Kasentamis ng unang pag-ibig. Bulong ng bulong. Sunod, sunod. Sunod. Naniniwala ako na hindi hadlang ang edad. Ibig bang sabihin, dahil mas matanda ako, hindi na ako karapat-dapat sa pag-ibig, talaga naman. HMPH. Matindi pala ang kompetisyon, ha? Isama mo na lang dito. Ang taong yon para sakin. Excuse me. Pwede bang sumama ka sa akin sandali? Ako. Hello. Hello. Kumusta ka? Ang aking maliit na pasaway. Ano nang gagawin ko? Wala na akong takbuhan ngayon. Magpapanggap na lang akong hindi ko siya kilala. Kumusta, Ginoong Garcia? Unang pagkikita, huwag kang masyadong formal sa akin. Unang pagkikita. Unang blind date ko ito. Paano mo nalaman na ang apelyido ko ay Garcia? Sienna, kung hindi mo gagamitin ang utak mo, ipamigay mo na lang. Paalisin mo ang iba. Opo, sir. Paumanhin po sa inyong lahat. Tapos na po tayo para sa araw na ito. Ha? Wow, ang bilis naman noon. Ibig sabihin ba nun, bestie na ako, ng isang mayamang babae. Oh my God, haha. Paumanhin po, Ginoong Garcia. Hindi ko sinasadya na mabasa ka noon. Nagkamali talaga ako, akala ko ibang tao ka. Nagkamali ka. Niloko ng ex ng bestie ko, kaya pinaghigantihan ko siya para sa kaibigan ko. Sino ba naman ang mag-aakala? Magkapareho pala ang suot ninyong dalawa, kaya ayun. Nagsisinungaling ka. Hindi, nanunumpa ako. Paano mo nalaman na ang apelyido ko ay Garcia? Nagkita na ba tayo dati? Hindi pa rin niya alam na empleyado ako niya. Kailangan kong panatilihin ang trabaho ko. Ayaw mong magsalita, ha? Adam, tumawag ka ng pulis. Hoy! Narinig ko lang sa ibang tao sa labas. Tatawag ng pulis? Para saan? Hindi na kailangan. Ang relos na sinira mo, ang sapatos na katad, ang suit, ang shirt, at saka, bayad pinsala sa emosyonal na paghihirap. 5 milyong piso ang kabuuan, hindi kailangan. 5 milyong piso. Akala ko 1 milyong piso lang. 1 milyong piso. Teka, hindi. Hindi ko nga alam ang halaga ng relos na iyon. Ang ibig kong sabihin, ni 1 milyong piso, hindi ko kayang bayaran. Lalo na ang 5 milyong piso. Kaya hindi ka makakabayad, ha? May isa pang opsyon. Kung papayag ka sa isang maliit na kondisyon, lahat ng utang mo ay mabubura na. Anong kondisyon? Basta't hindi labag sa batas. Gagawin ko. Talaga? Pakasalan mo ako. CJ. Tek, ano? Hindi. Talagang hindi. Hindi. Adam. Hoy, teka. Pag-usapan natin ito. Malaking bagay ang kasal. Hindi ako lang ang masusunod. Bukod pa riyan, ang sertipiko ng kapanganakan ko. Hindi kailangan yan. Hindi ko kailangan ng marriage license. Magpanggap ka lang na magkasintahan. Sa harap ng lola ko. Wow, ang pag-arte ay katumbas ng 5 milyong piso. Parang, magandang deal yan ah. Hindi rin naman ako makatwirang tao. Bibigyan kita ng isang gabi para pag-isipan. Kung sa umaga bukas, hindi ko makuha ang gusto kong sagot. Ang kakatok sa pinto mo ay hindi ako, kundi ang pulis. Adam, kunin mo ang numero niya.
Ang cute nito. Kailangan mo ba talaga ito? Ang cute. Nagtatrabaho ka sa kumpanya ko, di ba? Ha? Oo. Ang suot mo. Dapat bawasan mo ang mga walang kwentang event sa hinaharap. Ano? Peking kasal. So ibig sabihin, hindi ka talaga magiging mayamang babae. Bakit parang medyo disappointed ka? Ha? Hindi. Ako lang ay nag-aalala sa utang mo. Napakagandang deal. Dapat talagang pumayag ka. Pero gusto ko pa ring makasama. Ang gusto ko, Girl, ang tagal mo na siyang gusto. Sa tingin mo ba talaga, hindi niya napapansin? Ikaw, walang sinasabi. Siya, walang sagot. Hindi mo ba naiisip na, romantic yun, di ba? Tama. Sai, Saan ka pupunta sa ganitong oras? magkukumpisal. Ngayon ka na magsasabi, nawawala na ba ang isip mo? Pero kailangan kong maging matapang para sa nararamdaman ko. Kahit minsan lang, 7 taon ko na siyang gusto at hindi ko pa nasasabi sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kung tatanggihan niya ako, saka ako papayag kay Ginoong Garcia at itutuloy ang peking kasal. Unang beses kong magpapakatotoo. Sobrang kinakabahan ako. Napakasaya ko kapag kasama kita. Shena! Anong ginagawa mo dito? Maya, kaibigan ko siya mula noong kolehiyo. At ito ang aking kasintahan, Maya. Hi. Huwag kang mag-akala ng mali. Ito ay galing sa kasintahan ni Odessa. Nagkataon lang na nakatira siya sa parehong lugar. Tingnan mo, si Odessa, kailan ka kaya magkakaroon ng kasintahan? Ako. Magkakaroon din ako balang araw. Kapag nagkaroon ka, dalhin mo siya para makilala kami. Hindi naman maganda ang taste mo sa lalaki. Titingnan namin siya para sa'yo. Eldeneth, iisipin ko iyon. Well, kailangan ko nang umalis. Naghihintay sa akin si Odessa sa bahay. Akala ko hindi ganito kasakit. Pero ito ang pinakamabuti. Adam, pakisabi kay Ginoong Garcia na handang ituloy ang peking kasal. Ano to? Dahil ito ay isang peking kasal. Kailangan ng isang kontrata. Ang kapal naman. Hindi mo na kailangang basahin ng iba pa. Ang kailangan mo lang malaman, sundin mo ang mga utos ko. Yung 5 milyon, hindi mo na kailangang bayaran. Talaga? Kung sasabihin mo, hindi lang ibabalik mo ang bawat sentimo, kundi may utang ka pa sa kinadagdag na 5 milyong piso. Kunin mo na lang ang buhay ko. So hindi mo kayang tanggapin. Adam, Ano po? Sandali. Ikaw, hindi ka talaga mapigilang tawagin si Adam. Ano? Pipirmahan ko to. Napakalabis na kontrata. Hindi ko talaga pipirmahan ang totoong pangalan ko. Jessica. Saan ka nagtatrabaho? Sa isang maliit na startup. Sa tingin ko, hindi ko kailangang sabihin sa'yo yan. CJ, mamaya, papadala ng assistant ko. Sa'yo ang numero ng telepono ko. Mula ngayon, kapag tumawag ako, sasagutin mo. Naka-standby ka dapat 24 paghahati pito. Naka-standby 24 paghahati pito. Anong ibig mong sabihin? May trabaho ako. Huwag mong pakialaman ang trabaho ko. Huwag kayong mag-alala, Binibining Clark. Hindi ka namin tatawagan sa oras ng trabaho. Wala nang mas mahilig sa trabaho kaysa sa aming CEO. E di ibig sabihin sa kumpanya, mataas ang tsansang magkita tayo. Tapos na rin sa wakas.
Wala nang tao sa opisina ngayon. Jessica. So ikaw, nagtatrabaho para sa akin. Salamat sa Diyos, panaginip lang pala. Kung magpapatuloy ito, mababaliw na ako. Naiinip na ako ng sobra. Mula ngayon, kapag tumawag ako, kailangan mong sagutin. Sino yan? Alam mo ba kung anong oras na? Anong kailangan mo? Mag-ingat ka sa pagsasalita mo, Jessica. Maling numero, hindi ako si Ginoong Garcia. Maaari ko bang itanong kung bakit ka tumatawag? Sa kalagitnaan ng gabi, Sinusubukan ko lang kung sasagutin mo. Paalam. Euf! May sira ba sa ulo ang lalaking ito? Matulog ka na. Sino yan? Hello, Lola. Nasaan na ang asawa ng apo ko? Huwag kang mag-alala, Lola. Madadala ko siya sa'yo sa lalong madaling panahon. Maghintay ka lang, kapag na-train ko na siya ng maayos. Bakit may masamang kutob ako tungkol dito? Hoy, nagnanakaw ka ba ng bangko kagabi? Alas 4 ng madaling araw, tumawag sa akin si Ginoong Garcia. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Parang nababaliw na ako. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko siya. Nakikita mo, naririnig ko na naman ang mga bagay-bagay. Hindi, may tumatawag nga talaga sa'yo. Bakit siya tumatawag sa akin? Wala siya sa malapit, di ba? Parang hindi naman. Anong klaseng boss ng kumpanya ang sumasakay ng tren papasok sa trabaho? Ginoong Garcia. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Nasaan ang opisina mo? Sunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ano? Hindi pa niya alam na ako ang nagtatrabaho para sa kanya. Hindi. Ang opisina ko ay napakalayo. Huwag kang mag-alala. Ipadala mo sa akin ang address. Susunduin kita. Teka, madali lang para sa akin na pumunta roon ng mag-isa. Nakikiusap ako, please. CJ, ang address, ipapadala ko sa'yo mamaya. Ganun. Hoy, Ginoong Garcia, nakangiti ka talaga. Itong babae ay medyo interesante. Ay, wow. Sa totoo lang, tingnan mo ito sa ganitong paraan. Ang gwapo talaga ni Ginoong Garcia. Oh, sige na, kung tatanungin mo ako, si Floyd ay may ibang tao na. Bakit hindi mo subukan talaga si Ginoong Garcia? Hindi mo alam, baka siya ay maging magaling na kasintahan. Impossible. Hindi ko kayang tiisin ang mga lalaking ganyan. Yung mga mayabang na akala mo dahil mayaman at gwapo sila. Hindi nila iniisip ang nararamdaman ng iba. Binibining Clark. Huli ka na. Ganyan pa rin ka nakakainis. Hindi ako huli. Narito ako ng eksakto sa oras. Nang dumating ka, alas 7:30 at 25 segundo na. 25 segundo kang huli. Ako. Opo, Ginoong Garcia. Hindi na maulit. Ano ang kailangan mong makita sa akin ngayon? Pag-ensayo. Mag-ensayo muna tayo. Sa ilang araw, makikilala na natin ang lola ko. Para hindi tayo mahalata, bago ang araw na yon. Kailangan nating magpanggap na tunay na magkasintahan. Hindi pwede. Hoy, artista ako. Hindi ako alam mo na. Ano ba ang iniisip mo? May pamantayan din ako. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan akong ihatid. Dahil nagpapanggap tayong magkasintahan, syempre kailangan kong malaman kung saan ka nakatira. Hindi basta-basta maluloko ang lola ko. Baba ka na.
Ang bahay ko ay nasa unahan pa. Alam ko, 550 yarda pa. Maglalakad tayo. Ha? Ano ba ang ginagawa mo? Para sa mga magkasintahan, hindi ba nag-umpisa sa paghawak ng kamay? Binibining yaw, hindi ka pa talaga nagkaroon ng relasyon, di ba? Wala kang pakialam. Tara, maglakad tayo. Okay, pangit talaga ang ugali niya. Pero, ang gwapo-gwapo niya talaga. Pasensya na. Ako to. Diyos ko, yun ang unang halik ko. Pasensya na po, biglang nasira ang preno ko. Ayos lang ba kayo? Okay lang ako. Ikaw, Okay lang din ako. Pasensya na. Pasensya na po ulit. Sorry. CJ. Ano ba nang ginagawa ko? Bakit ba siya naiisip ko? Lola, anong ginagawa mo? Mag-ingat ka sa tono mo, binata. CJ, mahal na Reyna. Ang huli na, wala ka bang ibang pupuntahan? Alam mo naman. Nandito ako para makilala ang magiging asawa ng apo ko. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na dadalhin ko siya sa ilang araw? Nagsisinungaling ka na naman sa akin. Parehong linya lang. Ilang taon mo na yang sinasabi sa akin. Lola, mali ka ngayon. May nakilala na talaga akong gusto ko. Seryoso ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. dalhin mo siya rito bukas para makilala ko siya. Sa lagay ng mga bagay-bagay sa pagitan ko at ng babaeng yon, kung dadalhin ko siya sa bahay, siguradong mahuhuli tayo. Nakikita ko na, nagsisinungaling ka na naman sa akin. Sige, bukas, magbi-blind date ka araw-araw, 10 kada araw. Sandali lang. Lola, May sasabihin ka ba? wala na yata akong magagawa kundi pumayat. Bukas, aayain ko siya. Hatsing. Bakit ang sama ng kutob ko? Baka naman. Alam ko na. Hello. Ipapaalam ko sa'yo, makikilala mo ang lola ko bukas. Ano, hindi ba't masyadong maaga iyon? Kung magaling ang gawa mo, ang bonus ay isa pang $1,000,000. Ginoong Garcia, akala mo ba dahil mayaman ka, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano? May prinsipyo ako, ha? Okay ba ang itsura ko para makilala ang lola mo? Bagay ba ito? Hindi ba't ikaw ang may prinsipyo? Oh, sige na. Si ka naman. Huwag kang ganyan. Nagbibiro lang ako. Nasa loob na si Lola. Simple lang ang misyon mo, paniwalaan ng lola ko, na gusto talaga nating magkatuluyan. Hindi ba dapat mag-ensayo muna tayo? Sobrang kinabahan ako. Wala nang oras para mag-ensayo. Tandaan mo, ang $1,000,000 mo. Tama. $1,000,000. Huwag kang kabahan, huwag kang kabahan. Tara na. Hoy, nasaan siya? Baka nasa maling silid siya. Hindi, maupo ka muna, tatawagan ko siya. Wow, talagang espesyal. Ang mga kainan ng mayayaman. Isang mesa para sa 3. Ang laki-laki naman nito. Paano pa natin abutin ang pagkain? Lola, anong ginagawa mo rito? Narito ako para tingnan kung tunay nga ang asawa ng apong ito. Ay, naghahanap lang ako ng mga basyong bote. Tingnan mo dyan. Meron isa.
Ma'am, payo ko sa inyo, umalis na kayo rito agad. Dahil kahit anong minuto ngayon, may papasok na talagang nakakatakot na lalaki. Nakakatakot. Hindi ako ang tinutukoy mo, di ba? Napakalamig at nakakainis ng lalaking ito. Hindi niya matanggap ang kahit maliit na bagay. Nagagalit ng walang dahilan. Hindi ko nga alam kung paano siya ilarawan. Ibig kong sabihin, siya ay... Ang gulo-gulo. Bakit? Nandito ka para kumain kasama niya. Ano ang relasyon mo sa kanya? Huwag mo na akong pag-usapan. Kahapon lang kami nag-blind date. Ngayon dinadala na niya ako para makilala ang lola niya. Mukhang, talagang blind date nga. Ang lola niya ay isa pang gulo. Sino ba ang magbi-blind date at agad-agad makikilala ang mga magulang? Hindi ba kailangan ng panahon para talagang magkakilala? Diyos ko, ang buong pamilya ay siraulo. Hoy, paano mo nasabi yan? Ay, naku, Lola, tumabi ka sa likod ko. Ako na ang bahala dito. Lola, anong ginagawa mo rito? Lola. Lola. Lola, sa suot mong yan, nalito si Jessica, normal lang yon. Muntik ko nang makalimutan. Jessica na ang tawag sa akin ngayon. Pero hindi yun dahilan sa sinabi niya tungkol sa atin. Ano nang sinabi niya? Sabi niya, tayo raw ay matigas. Sinabi mo ba talaga yon? Sige, ang napili mong asawa ng apo ay hindi ako nasisiyahan. Simula bukas, maghahanap tayo ng bago. Ano? Kung ang lola niya ang magpapawalang bisa, hindi ako lumalabag sa kontrata. Lola, hindi niya yon basta sinabi. Dahil Sa ano? Dahil laging pinag-uusapan mo ang pag-aasawa ko. Kaya palagi kong sinasabi sa kanya na ikaw ay matindi. Ikaw. Hindi ganon yon. Wala pong masamang sinabi si Ginoong Garcia tungkol sa inyo. Ang dahilan kung bakit ko yon nasabi tungkol sa inyo ay dahil sa tingin ko, ang tunay na damdamin ang pinakamahalaga sa mundo. Pero parang para kay Ginoong Garcia at Lola, parang kalakal lang ang mga ito. Magkita ng isang araw at pwedeng ilagay sa eksibisyon. Ano ang silbi ng damdamin? Nagaling sa pagpapanggap. Paumanhin, aalis na ako. Sa wakas ay, malaya na ako. Tuloy pa rin ang kontrata. Ano? Napag-usapan na natin ito. Paano pa yung valid ang kontratang yan? Lola, sigurado ka pa bang ako ay pakakasalan si Jessica? Hindi kasal, pagligawan. Tinawag pa nga niya tayong isang klaseng trabaho ngayon. Hindi ka galit? Siyempre galit ako. Sandali lang. CJ, kumalma ka. Pero, hindi naman mali ang ginawa niya. Kung isang tao ang hindi mo gusto, hindi mo kailangang tiisin siya. Sa totoo lang, naaalala ko ang sarili ko noong bata pa ako sa kanya. Masigasig siya at totoo sa kanyang nararamdaman. Naniniwala ako na kung mas madalas kayong magkasama, magkakagusto kayo sa isa't isa. Magkakagusto. Impossible. Sa tingin ko, si Ginoong Garcia ay talagang may gusto sa'yo. Ano bang gusto niya sa akin? Yung 2 bedroom mong apartment na hinati-hati o yung banten mong utang. Hindi mo naiintindihan. Siya, sinusubukan lang niyang makuha ang atensyon mo. Dapat tumigil na siya. Sa ngayon parang, nasa lahat ng lugar siya. Sana nga, hindi na kami masyadong magkita sa opisina. Hello, Bumaba ka. Nasa baba ako ng bahay mo. ano? Anong ginagawa mo dito? Sinundo lang kita papasok sa trabaho. Ah. Ugh. Masama ang pakiramdam ko. Nagpaalam ako na masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam mo. Anong nangyari? Well, sabi ng doktor, kailangan kong magpahinga sa bahay ng ilang araw. Kaya malamang, hindi ako makakalabas ng ilang araw. CJ, magpahinga ka nga. Ginoong Garcia, ang meeting kay Ginoong White ay nakaschedule sa loob ng kalahating oras. Pupunta na ba tayo doon? Kaya malamang, hindi ako makakalabas sa ngayon. Pumunta muna tayo sa butika. Sige. Hindi ko na kaya to.
Kung magpapatuloy to, magkaka-mental breakdown talaga ako. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para umamin. Baka maawa pa siya sakin. Gagawin ko. Department dinner sa Sabado ng gabi. At nandun din ang bagong CEO. Huwag kalimutan, mga miyembro ng Lupon. CJ, ayos na yan para sa weekend. Hello. Hindi ba't balak mo namang aminin? Kailangan pa ba to? Siyempre, kailangan. Iba yung ako ang mag-aamin. Sa kanya mismo ang makakaalam. Paano kung nandyan pa siya sa labas ng complex at naghihintay sakin? Oh, sige na, huminahon ka. Kilalang workaholic ang ating si Ginoong Garcia. Paano niya magagawang mag-aksaya ng oras sa'yo? Mabuti ka lang, huwag kang mag-alala. Dito rin siya nakatira. Ay nako, huwag na naman. Sinabi ko sa kanyang may sakit ako. Tapos ngayon nasa labas ako at nagte-text. Paano kung mahuli ako? Ayos lang yan. Kung sakali, sabihin mo lang. Bumaba ka para bumili ng gamot. Alaynan. Hello. Saan ka nakatira? May dala akong gamot para sa'yo. Inagaw niya ang sasabihin ko. Ingat ka. Hoy, Ginoong Garcia. Nasaan ka na? Ako. Nasa ospital ako para magpabakuna. Yung nurse doon sa likod, sobrang tindi ng tinurok sa akin. Ang sakit talaga. CJ, Anong nangyari? Anong sinabi ni Ginoong Garcia? Wala siyang masyadong sinabi. Tinanong lang niya kung saan ako nakatira. Bumili siya ng gamot para sa akin. Sa tingin mo talaga masasabi ko sa kanya yon? kasama niya yung babaeng yon, at nagsinungaling siya na nasa ospital siya. Baka naman. Pumunta ka sa kumpanya ng mabilis hanggat maaari. Sige. Lahat ng sinasabi niya tungkol sa isang maliit na kumpanya. Sa buong panahong ito, nagtatrabaho pala siya sa ilalim mismo ng aking ilong. Para sa bawat empleyadong nagngangalang, Jessica, kunin mo ang kanilang mga file. Alamin mo kung saang departamento siya nagtatrabaho. Opo, sir. Ginoong Garcia, ang mga materyales para sa Maitang ngayong araw, na ipadala na sa iyong email. At tungkol sa taong hinanap mo sa akin, ang file ni Jessica bilang empleyado, hinanap ko talaga yon. Pero ano? ang aming kumpanya ay walang empleyadong nagngangalang Jessica. Jessica. Gumamit siya ng peking pangalan. Iba talaga siya. Oo. Siya. Nagre-regle siya. Pumunta siya sa CR. Ang departamento ng pagsusulat ng script. Sienna. Paano siya nangahas na guluhin ako? Hatsing. Ano nang nangyayari? May masamang kutob ako. Anong ginagawa mo? Anong Umupo ka. nangyayari? Umupo ka. Sabi ni Ginoong Garcia, pupunta siya sa ospital para hanapin ako. Ano? So ano na ang plano mo ngayon? Hindi ko rin alam paano ko sasabihin sa kanya na nagkunwari akong may sakit para lang maiwasan siya. Alam ko na. Tingnan mo, kailangan magkita kayong dalawa sa ibang lugar. Saan? Ahem. Ubo. Ginoong Garcia. Tulad na nakikita mo, ang tirahan ko ay pabrika ng mikrobyo. Ayokong mahawa ka ng kahit ano. Ayos lang. Narinig kong may sakit ka, kaya kailangan kong dumalaw para tingnan ka. Sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan yun. Narinig kong nagtatrabaho ka sa isang maliit na kumpanya. So, alin ba talaga? Nag-uusap lang. Ano ba ang sikreto? Hindi yun. Hindi lang talaga tayo gaanong magkakilala. Mas gusto ko munang panatilihing pribado. Kaya magpapatanga-tangahan ka pa, ha? CJ. Kaya, ano ang trabaho mo?
Pwede mo namang sabihin sa akin yon. Nagtrabaho ako sa pagkain. Anong klaseng pagkain? O, mga sausage na may starch, mga maanghang na strips. Malamang hindi mo gusto. Ginoong Garcia, hindi naman kayo naparito ngayon. Para lang pag-usapan ang mga bagay na ito, di ba? Eksakto yun ang dahilan. Papasok tayo sa isang peking kasal. Pero napagtanto ko na, hindi talaga tayo magkakilala. Hindi ba, Jessica? Pero ang mga bagay na ito ay hindi nangangailangan ng personal na pagpupulong. Sapat na sana ang isang tawag. CJ, mag-uusap na lang tayo sa ibang pagkakataon. Magpahinga ka. Ipaalam sa screenwriting department ngayon, sa loob ng 30 minuto, magkakaroon ako ng hiwalay na pagpupulong para lang sa kanila. Ang sinumang hindi humiling ng leave ng maaga ngayon, ay dapat na naroon. Sienna, masyado ka nang nakikipaglaro sa akin. Magbabayad ka para rito. Para lang dito, pinapabalik niya ako sa opisina. 30 minutong biyahe yan. Hindi naman nangyari? napansin ng supervisor, di ba? Hindi, pero bigla lang kaming nakatanggap ng abiso mula sa taas. May pagpupulong ang departamento sa loob ng 30 minuto. Walang sino mang pwedeng mahuli. Ano? Nandito na ako. Huli ka na. Sienna, Pasensya na, Ginoong Garcia. hindi na kailangang magpaliwanag. Nagkasakit ka naman pala. Alam ko, tinawag ko kayong lahat dito ngayon. Para sa isang bagay lamang. May isang mahalagang proyektong script na kailangan kong personal na bantayan. Dahil tila may connection ako at si Sienna. Siya ang pipiliin ko, simula bukas. I-report mo sa akin araw-araw ang iyong mga bagong ideya. CJ, kaya nalaman pa rin niya na nagsinungaling ako. Kailangan kong galingan talaga dito. Ulitin. 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 Ginoong Garcia, ako. Pasensya na talaga. Hoy, nanay. Kakatapos lang magtrabaho. Maayos naman ang trabaho, huwag kang mag-alala sa akin. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, isasama kita sa lungsod para tumira kasama ko. Eldenet. Simula ngayon, ang kontrata sa kasal natin ay wala ng bisa. Tapos na ang kasunduan, at wala ng obligasyon. Kaya sa madaling salita, sa labas ng oras ng trabaho, hindi ko na kailangang makita ang boss na iyon. Sandali, hindi naman siya lasing nang mag-text nito, di ba? Mas mabuting screenshot ko na ito. Ganoon ba kasaya na mawala ako? Siyempre naman, wala akong ideya kung ano ang nangyari. Bigla na lang niya itong tinapos, ganoon lang. Kahit na ngayon ay... Oy, dalagita, gusto mo bang makuha ang cellphone mo? Sabihin mo, i-boss.
Gawin mo yan, at ibabalik ko sa'yo ang cellphone mo. Sige na, sabihin mo, boss. Sabihin mo, boss. Huwag kang magpapatagal. Sa tingin mo saan ka pupunta? Ano ang gusto ninyo? Ano sa tingin mo ang gusto namin? Nakainom kami ng kaunti, masarap ang pakiramdam namin. Nagtataka lang kami kung ang isang magandang babae tulad mo ay handang tumulong sa amin para makapagpawala ng konting init. Para pumiyapa kami. Tara na. Tulong! May tumulong. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Tulungan niyo ako. Shena! Sino bang gago ang Samira ng saya natin? Hulihin siya. Boss, hindi namin siya kayang talunin. Halimaw talaga siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Ginoong Garcia. Sumakay ka muna sa kotse. Ihahatid kita pa uwi. Shena! Ayos ka lang ba, Shena? Tumawag lang sa akin si Odessa. May nangyari raw sa'yo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, buti na lang, nakasalubong ko ang boss ko pagkatapos ng trabaho. At pinaalis niya sila para sa akin. Tingnan mo naman ang itsura mo. Hindi ka talaga nagbago mula noong bata pa tayo. Lagi kang pasaway. Halika na, ihahatid kita pa uwi. Buti na lang at ligtas ka. Aalis na ako. Tara na. Sino nga ba talaga sa kanya ang lalaking yon? Sandali, tapos na ang ating kasunduan. Bakit ko pa yon intindihin? Huwag mo sabihin. Nahuhulog na ako sa kanya. Ano, hahabulin mo ang manunulat ng script na yon? Bakit hindi? Galit ka sa kanya kahapon. Bakit ngayon bigla kang? Gusto siya ng lola ko. Kung hindi ko siya mapapasunod, alam mo kung ilang blind date pa ang maaabutan ko. Kaya, liligawan ko siya. Oh, kailan? Ngayon. Ginoong Garcia, sa tingin ko, dapat mas maglaan ka muna ng oras kay Binibining Yang. Bago ang lahat, kung bigla-bigla mong sasabihin, baka matakot siya. Matakot? Impossible. Walang babaeng nabubuhay, natatanggi sa akin. Sa mukha kong ito, at yaman ng pamilya ko, ibig kong sabihin. Well, baka mabigla siya. Mas mabuting dahan-dahan lang. Sabihin mo sa kanyang pumunta, sa opisina ko mamayang hapon. Sige. Tinawag mo ako dito sa oras na ito. Hindi naman siya magtatanggal sa akin, di ba? Anong ginagawa mo dyan? Halika rito. Ginoong Garcia, tinawag mo ako rito para... Tungkol sa huling proyekto, hindi ako masyadong nakatulong. Kaya napagabi ka. Kaya ito ang plano. Pagkatapos ng trabaho ngayon, magkita tayo sa lugar na ito. Doon natin pag-usapan. Ito ay... Binibining yaw.
Gusto mo bang kalimutan muna ang kontrata natin, isipin ang pag-aasawa, at makipag-date sa akin ng totoo? Binibining Yaong. Payag ka bang kalimutan ang kontrata natin, at mag-date tayo ng totoo, na ang hangad ay ang kasal? Bakit pa sa restaurant nagkita? Kung trabaho lang naman ang pag-uusapan, pwede naman sa opisina na lang. Ah, bahala na. Nakalimutan na natin. Ang nangyari dati. Wala nang saysay ang mag-overthink ngayon. Shena, Supervisor, bakit nandito ang buong departamento? nagtataka nga ako kung bakit hindi kita nakita pagkatapos ng trabaho. Maaga ka palang dumating dito. Maagang dumating? Oo, may dinner ang departamento ngayong gabi. Department dinner sa weekend. Nandun ang bagong CEO, huwag mong kalimutan. Ay nga, nakalimutan ko talaga. Sandali lang, hindi ba't sinabi nila na darating din ang sisi ngayon? May bigla ang lakad si Ginoong Garcia. Hindi siya darating ngayon. Pagkatapos ng trabaho, magkita tayo dito, kailangan nating mag-usap. Ay naku, Bakit ka napakaaga dito? Anong ginagawa mo dito? paano ko sasabihin sa kanila? Nakasama ko lang ang si. Kung malaman nila iyon, magkakagulo talaga. Magandang gabi po. Ikaw po siguro si Binibining Yang. Si Ginoong Garcia po ay nasa pribadong kwarto. Matagal na po siyang naghihintay. Nag-alala po siya baka kayo maligo. Kaya pinasundo ko po kayo. Si Ginoong Garcia. Sino ba itong si Ginoong Garcia? Hindi naman siya kasintahan mo, di ba? Garcia din ang apelyido ng CEO natin. Hindi kaya si Ginoong Garcia yon? Hoy, imposible. Yung Ginoong Garcia natin, laging nakasimangot ang mukha. Paano siya magiging kasama sa hapunan ni Shena? Walang posibilidad. Mali yan sigurado. Sino nga ba talaga itong Ginoong Garcia? Bakit hindi ko siya kilala? Sige na, kainin na lang natin to. Shena, babalik din yan agad. Tara na. Teka, sandali, hindi ko pa nakikita. Si Shena na ganoon ang itsura. May kakaiba talaga. Tara na. Alamin natin kung sino talaga itong Ginoong Garcia. Halika na, tara na. Ay nako, Ginoong Garcia. May malaking problema tayo. Ano ng problema? Nandito din ang department gathering namin. Kapag nakita nila, tayong naghahapunan ng magkasama, hindi ko na to maipapaliwanag. Tayong dalawa. dito yun. Nakita ko siyang pumasok. Wow, ang laki ng private room. Ang daming pagkain. Grabe na to. Si Shena, may sugar daddy na pala. Hindi ito private room ko. Binibining Yang, ang pagsasabi niyo po niyan ay paninira sa aming profesionalismo. High-end restaurant po kami. Hindi po namin malilimutan ang aming mga bisita. Ay, ang galing niyo sa trabaho. CJ, ganito na lang ang sabihin ko. Ang hapunang ito ay binayaran ng kasintahan ko. May kasintahan ka pala. Ang galing mo talaga. Shena, nasaan siya? Nag-away kami. Ito ang paraan niya para humingi ng tawad. Sige na. Pero kahit na, hindi ko. Tatanggapin ang paumanhin niya. Tara na, kumain na lang tayo. Tara na. Hala, sige na. Ano bang sinasabi mo? Lagi kaming sinasabihan ni Ginoong Garcia na kasalanan ang mag-aksaya. Kahit na nag-aaway ang magkasintahan, wala namang kasalanan ng pagkain. Paano kung dito na lang tayo? Mag-team dinner. Maganda. Bakit ba ang hilig kong magsermon? Tingnan mo ang mukha niya. Hindi tayo magpapalibre. Hati-hati tayo sa bayad. Sige na, lahat. Umupo na. Wow, ang pagkain na ito ay mukhang napakamahal. Waiter, bigyan nyo kami ng mga kubyertos. So, yung Ginoong Garcia na yun, siya ba ang ating CEO? Nasaan siya? Kain na tayo. Hindi ito mura. Tara na. Hindi pa tayo tapos. Lumabas ka muna. Aalis na rin ako.
Ginoong Gizi, Ginoong Garcia. Pasensya na sa kanina. Kaya ipaalam mo sa kanila na kaming dalawa lang ang nag-dinner. Ano naman ang masama doon? Ikaw ang sisi. Isang empleyado lamang ako. Kung mabubunyag ito, sa pinakamabuti, sasabihin lang nila na romansa sa opisina. Sa pinakamasama, sasabihin nila na ginagamit ko ang katawan ko para umangat. Kung mabubunyag ito, masama ito para sa ating dalawa. Gets ko. Ang pagliligaw sa isang babae, bakit ba napakakomplikado? Nabigo ka. Ano? Lola, hindi ba dapat naglalaro ka ng mahjong sa mga kasama mo? Kailan pa ako naging obligadong magulat ng bawat kilos ko sa iyo? Ay, nako, tingnan mo si Mr. Big Shot, nagpapakita ng kapangyarihan. Hindi, Lola. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Matanda na ako. May karapatan ako sa kaunting privacy. Privacy, smivacy, nanliligaw ka lang sa isang babae, at nabigo ka, gaya lang ng inaasahan ko. Hoy, Lola. Hindi ko gusto ang tono niyan. Anong gaya ng inaasahan? Sa mga kwalifikasyon ko, maaari kong makuha ang sinumang gusto ko. Kung ang lolo mo ay naging kasing yabang mo, hindi pa nga sana nabuhay ang tatay mo. Kapag nanliligaw ka sa isang babae, ang dapat mong ialok ay emosyonal na suporta. Hindi lang pakitang tao. Ah, ano pa ba ang silbi? Aalis na ako. Kapag nakikita kita, napapainit lang ang ulo ko. Kahit papaano ang mga matatandang kaibigan ko ay marunong magbigay ng emosyonal na suporta. Emosyonal na suporta. HMM. Emosyonal na suporta. Hello, Si Shena ba ito? sino ito? Ako si Maya, ang nobya ni Floyd. Siya nga. Ano kaya ang gusto niya sa akin? Humph. Ang girlfriend nung lalaking gustong-gusto mo, biglang dumating. Hindi magandang balita yan. Ganon ba kagrabe? Palaging mabuting tao si Floyd. Kaya malamang, maganda rin ang taste niya sa partner. Mabuti, ano ka ba? Basta, sa tingin ko hindi siya mapagkakatiwalaan. Floyd, Hoy, Shena, tama ba? Nagkita tayo sandali noon. Hindi ako nakapagpakilala ng maayos. Madalas kong marinig kay Floyd na binabanggit ka niya. Sabi niya noong college. palagi kayong magkasama. Magkakurso kami sa college, kaya natural lang, mas malapit kami. Pero, ano nang dahilan ng pagpunta mo? Ngayon, Kami ni Floyd ay ikakasal na. At dahil paparating na ang holiday, pinapasama ka niya para sumama sa amin sa biyahe bukas. Hindi na, salamat. Medyo marami akong ginagawa. pupunta kami sa Cloud City. Palagi mo namang gustong puntahan. Inimbitahan ko rin ang ilan sa mga kaklase natin sa high school. Ako, Dahil wala ka namang kasintahan na makakasama, sumama ka na sa amin. Hoy, sandali. Sinong nagsabing si Shena namin ay walang kasintahan? May kasintahan si Shena. Ganito kataas, ganito kahaba ang mga binti, gwapong-gwapo, at napakabait pa. At ang pinakamaganda, siya ang boss ng isang listed company. Napakayaman, hindi niya maubos ang pera niya. Ngayong holiday, plano ng Shena namin na mag-date kasama ang kasintahan niya. Kaya, sa kasamaang palad, talagang hindi siya makakasama sa inyong romantic getaway. Shena, totoo ba yan? bakit ka nagsinungaling na? May kasintahan ako. Hindi mo ba nakita kung gaano nakakainis si Maya, yung dahil wala kang kasintahan na makakasama? Ay naku, Sumama ka na sa amin. Ang plastic ng pagiging sweet niya, syempre kailangan nating ibaba ang tingin niya. pero sobra-sobra naman. Yung kwento mo, malapit na malapit kami ni Floyd. Malalaman at malalaman niya yan. Saan ako kukuha ng kasintahang yan na sinasabi mo? Shena, Ayan, ayan. Nandito na ang kasintahan mo. Kumusta, Ginoong Garcia? Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Kailangan kong magsumikap at maging ang asawa ng CEO. Paulem.
Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Ginoong Garcia? May proyekto tayo. Mag-impect ka na, sasama ka sa isang business trip sa akin bukas. Ha? Saan tayo pupunta? Veridia, Ano? Maligayang pagdating sa Veridia Hotel. Ano ba naman ang pagkakataon? Nasa eksaktong lungsod tayo kung saan. Nagbabakasyon sina Floyd at ang iba pa. mabuti na lang at inalam ko ito. Ang paborito niyang lungsod ay Veridia. Kaunting emosyonal na suporta. Matagumpay ang operasyon. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Kumusta po? Handa na ang inyong kwarto. Bakit isa lang ang susi? Nasaan ang isa pa? Ibig mong sabihin, hiwalay kayo ng tulog, ng kasintahan mo. Ay, hindi. Hindi ganoon. Hindi kami. Shena, Impossible. Ano ba naman ang pagkakataon na magkita tayo rito? hindi ba dapat nasa date ka ngayon, kasama ang kasintahan mo? Ano ang ginagawa mo rito? Hindi mo pinili ang lugar na ito, para sa date ninyo, di ba? Narinig ko kay Floyd at sa iba, na may kasintahan kang gwapong lalaki. Nasaan siya? Pakilala mo naman sa amin. Oo, pakita mo sa amin. Hindi. Sa totoo lang, ako. Mahal, kumusta kayong lahat? Ako si Henry. Ang kasintahan ni Shena. Ito na ba ang kasintahan? Maya, tama nga sila. Ang kasintahan ni Shena ay matangkad at gwapo, tulad nga ng sinabi nila. Shena, ngayong nandito na ang lahat, at nandito na rin ang kasintahan mo. Paano kung tayong lahat ay kumain na lang mamaya? Siyempre naman. Tara na. Hoy, Ginoong Garcia, ano nang ginagawa mo? Ano ng problema? Bakit mo sinabi sa lahat na ikaw ang kasintahan ko? Ayaw mo talaga, sa ideyang ako ang maging kasintahan mo. Hindi naman. Ito lang. Boss ka kasi. Hindi na kailangang mag-date ang mga boss. Pasok na tayo. Ang kasintahan ni Shena ay talagang napakagwapo. Nagtataka ako kung totoo ba o hindi. Siya nga. Tungkol sa hapunan mamayang gabi, kami ni Shena ang sasagot. Order kayo ng kahit ano ng gusto niyo. Mahal dito, dapat kami ang magbayad. Ayos lang. Ang card na ito ay sapat para sa ating lahat, para kumain dito ng ilang taon. Wow! Ang yaman talaga niya. At gwapo pa, at mukhang mabuti siyang trito kay Shena. Nakakaiinggit. Oo nga, so, paano kayong dalawa nagkakilala? Sa isang job interview, Ganap. pareho kayo sa Garcia Group. Ang kasintahan ko ay nagtatrabaho na sa Garcia Group, kamakailan lang. Saang departamento ka? Hindi ko alam kung saang departamento, nabibilang ang CA. Ang CEO ng R&H Pictures. Naririnig ko ba ng tama? Tama ang narinig mo. Diyos ko, gusto kong malaman, ano ba kay Shena ang nagpaibig sa'yo? Lahat. Siguro mula pa sa simula. Alam ko na, mahuhulog ako sa kanya. Hindi mo naman talaga kailangan. Magpanggap ng ganyan ka-convincing. At sinong nagsabi sa'yo na nagpapanggap lang ako? Pupunta ako sa sisi. Kayo na lang mag-usap. Ano ba ang balak ni Ginoong Garcia? Hindi naman siguro niya talaga gustong. Paibigin muna ako sa kanya, tapos iwan ako. Para lang maghiganti, di ba? Yun na yun siguro. Shena, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat kumakain ka kasama nila? Masyadong masikip lang. Kailangan kong huminga at gumamit ng kihisi. Shena, may gusto akong itanong sa'yo. Ano yun? Yung sinabi ni Odessa kanina, na may kasintahan ka. Totoo ba yon? Ako. Siyempre naman totoo. Ginoong Floyd. Dahil may kasintahan ka, ang ginagawa mo ngayon ay lampas na sa hangganan. Noong unang beses kong makilala si Shena, hindi ko alam kung nasaan ka. Lumalampas ka na sa iyong hangganan.
Ako na ang kasintahan niya ngayon. At balang araw, ako ang magiging asawa niya. Ngunit ikaw ay palaging kaklase lang niya. Huwag mo siyang hawakan, naiintindihan mo? Sigurado ka bang? Papakasalan ka ni Shena? Iyon ay pagitan lamang namin ni Shena. Wala kang karapatang sabihin yan. Ginoong Garcia, hindi mo kailangang maging masyadong seryoso tungkol sa pagpapanggap na kasintahan ko. Ako, Dahil ba sa kanya? Gusto mo siya, hindi ba? may nararamdaman ako para sa kanya sa loob ng 7 taon. Ngunit, Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam kong darating ito. hayaan mong tapusin ko. Hindi, hayaan mo muna akong magsalita. Shena, lahat ng ginawa ko, tunay ang lahat. Alam mo ba? Ayoko sa pag-aksaya ng oras, sa mga bagay na walang kwenta. Seryoso ako, sa paghabol sa'yo. Ginoong Garcia, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kailangan ko nang umalis. Hindi ba't sinabi mong wala akong karapatan? Mukhang, ang walang karapatan, nakausapin si Shena, ay ikaw. Bakit kailangan si Shena? Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang CEO, sa estado mo, kahit sinong babae gusto mo, makukuha mo, madali lang dapat yon. Kaya bakit, nag-date ka sa isang galing sa simpleng pamilya, na nagtatrabaho, sa sarili mong kumpanya? Ibig mo bang sabihin, hindi siya karapat-dapat para sa akin? Sa tingin ko lang, Minsan, bigla na lang nagkakaroon ng nararamdaman, walang dahilan. Kung kailangan mong mag-isip kung karapat-dapat ba ang isang tao para sa'yo bago mo siya magustuhan. Pag-ibig pa ba yon? Bukod pa riyan, para sa akin, si Shena ay natatangi. Espesyal siya, kaya itago mo na lang ang opinyon mo tungkol sa amin, sa sarili mo. Naiintindihan mo? narinig mo siya kanina. Hindi kanya gusto niya. Ano ba talaga ang sinabi niya? Ang sabi lang niya, 7 taon na siyang may gusto sa'yo. Tama. Pinaghintay mo ng ganun katagal ang isang babae. Hindi ka tunay na lalaki. Ikaw, Seryoso talaga ako, sa paghabol sa'yo. Impossible. Paano magkakagusto si Ginoong Garcia sa isang tulad ko? Nakatabi lang ako ng kwarto mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Medyo nahihiya pa rin ako sa pagbabahay ng kwarto sa kanya. Pero minsan, si Ginoong Garcia ay talagang maalalahanin. Hoy, Lola. Pasaway ka, kailan mo ba dadalhin ang asawa ng apo ko para makita ako? Ano? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Kilala ko ang may-ari ng Cloud City Hotel. May dinala kang babae doon. Akala mo hindi ko alam. Ay. Lola, sino ang nagpadala sa'yo ng lahat ng larawang ito? Huwag mo nang isipin iyon. Sa mga larawang ito, siya ba iyong babae? Siya nga. Ano pa ang hinihintay mo? Sunduin mo siya. Dalhin mo siya rito. Ano? Ano ang nakakapigil? Baka naman, sinisikap mong panatilihing bukas ang iyong mga opsyon, at maglaro sa iba't ibang larangan. Hindi, Lola. Ito lang kasi. Ano lang? Hindi naman siguro. Tinanggihan ka niya. Hindi. Naghihintay ako ng kanyang sagot sa akin. Lanan. Kaya nga pala tinanggihan ka. Lola, Sabi ko sa'yo, hindi iyon ang dahilan. Shena, Floyd. Anong dahilan ng pagpunta mo sa kumpanya ngayon? Ayos lang ba ang lahat? naghiwalay na kami ni Maya. Ano? Bakit? Dahil sa'yo. Shena, gusto kita. Ano? Gusto mo rin ako. Tama ba? Floyd. Ano nang pinagsasabi mo? Hindi mo na kailangang magtago. Narinig ko yung sinabi mo sa boss mo kanina. Narinig ko. 7 taon ko na siyang gusto. Shena. Gusto na gusto talaga kita. Ang magiging ginang Garcia ay inaamin na ng pag-ibig sa kape ng kumpanya ng ibang lalaki. Heto, ito ang bagong blind date mo. Lola, hindi ako tinanggihan. Nandito pa rin ang lola mo, para tulungan kang umintindi sa mga babae. Kung gusto ka niya, sasagutin sana niya. Hindi mo masasabi. Baka may iba siyang iniisip.
Ginoong Garcia, may isang lalaki, sa kafe ng kumpanya, na naniligaw kay Shena ngayon. Hoy, saan ka pupunta? Kukunin ko ang magiging asawa ng apo mo. Hayaan mong maging malinaw. Hindi ko tatanggapin ang isang babae na may bahid. Hindi ko siya kikilalanin. Nandito lang sila. Kanina lang nandito sila. Huwag mo sabihin. Shena, gusto na gusto talaga kita. Tayo na, okay? Floyd, 7 taon ko nang hinihintay na marinig yan mula sa'yo. 7 taon. Bumalik ka at hanapin siya. Shena, anong ginagawa mo? Shena, nababaliw ako sa'yo. Pwede ba, tayo? Si Maya at yung iba pang mga babae na naging kadate mo, kung gusto mo ako, bakit ka pa nakipag-date sa kanila? Ako. Ginagawa ko lang yun para magselos ka, para mainggit ka. So, ginamit mo lang yung nararamdaman nila? Paano naging paggamit yun? Hindi ko naman hinabol. Kahit isa sa kanila, sila ang lumapit sa akin. Nag-enjoy lang kami. Anong problema dun? Ikaw? Ikaw ba talaga yung taong minahal ko, Floyd? Shena, Yung sinabi mo ngayon, kalimutan ko na lang. Ganon-ganon ka lang, maglaro sa pakiramdam ng iba. Isipin mo, 7 taon kong sinayang, sa taong kasuklam-suklam mong tulad mo. Kung si Ginoong Garcia ang nagtapat sakin. Ulitin mo. Bakit ko naiisip siya? Nababaliw na yata ako. Kailangan ko ng hangin. Shena. So, sumagot ka ba na? Tungkol sa pag-amin ni Floyd, tinanggap mo ba? Hindi. Alam ko na. Pero, Ginoong Garcia. Pakiusap, humanap ka na lang ng iba. Kaya ikaw ay tumatanggi sa akin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Ito ay dahil lamang. Kasi, ako ay isang babaeng galing sa probinsya. Babaeng nagtatrabaho. Magkaiba ang ating mundo. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya pakiusap, wag mo akong paasahin o bigyan ng maling pag-asa. Alam kong hindi siya maaasahan. Lola, uwi na ako. Ano ang ginagawa niya rito? Mabuti na lang, panahon na para pahirapan ka. Henry, uwi na ako. Ginulat mo ako. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Excuse me. Ang Ginoong Garcia na binanggit mo ay si Henry ba yun? Ikaw naman ay, Ako ay ang kanyang nobya. may nobya ka na pala, tapos ganyan pa rin ang sasabihin mo sakin. Mga mayaman, sila'y mga basura lang. May nobya na si Ginoong Garcia. Hindi ba normal yun? Hindi naman. Makinig ka, babae. Mag-ingat ka sa likod mo, Ginoong Garcia. Baka hindi lang ikaw ang nobya niya. Lola, nako, Ingrid. Tara na. Lola, bilis, upuan mo, upo na. Isang malita lang, ang dala mo. Ang mga importante lang ang dala ko. Yung iba, bibili na lang ako. Siya nga pala, Lola, bumalik ako para kausapin ka tungkol sa pagpapakasal ko kay Henry. Wala siya rito. Ingrid, tungkol sa bagay na ito, hindi ko talaga alam. Kung paano sasabihin sa'yo, ayos lang, Lola, diretsuhin mo na lang ako. Si Henry. May ibang babae siyang gusto. Ano? Biglaan lang kaming naabisuhan na may isang taga-overseas branch na idinadagsa rito, isang bagong manager. Balita ko, matindi raw yun. May mga chismis na noon pa. Parang isa yun sa mga nakasama ni Ginoong Garcia sa overseas. Pareho silang perfectionist at pareho silang may palayaw na. Psycho, ganong klaseng bangungot. Tapos 2 pa sila? Wala yan sa alam ko. May mas masarap pa akong chismis. Ano, sabihin mo na. Magkasintahan sila. Nagde-date sila. Ano ba to?
Nag-ulat po, Ginoong Garcia. May notification po sa grupo. May darating na bagong boss. Pinag-uusapan namin kung paano sasalubungin. Bagong boss, Alaynan. Wow, mukhang hindi pa alam ni Ginoong Garcia. Bumalik na ang kanyang lumang pag-ibig. Magiging masaya ito. anong ginagawa mo rito? Kailan pa ako naging obligadong magulat sa'yo ng aking mga lakad? Ikaw. Lola, ano ba tong bagong pamamahala na bigla na lang pumasok? Nako, bakit ganyan ang ugali mo? Sa kumpanyang ito, wala na bang saysay? Ang salita ko, nag-aral si Ingrid ng pelikula at panitikan sa ibang bansa. Ang pagpapatakbo niya sa maliit nating departamento ng pagsusulat ng script, masasabi kong mababa pa yun para sa kanya. Hindi po, Lola. Ang ibig kong sabihin, ang buong sitwasyong ito, hindi ba dapat pinag-usapan muna natin? Pag-usapan ng ano? Naging makakalimutin ako noon, yung kasunduan sa kasal ninyong dalawa. Nakalimutan ko na yun. Ngayon, si Ingrid ay umuwi pa mula sa ibang bansa para lang sa'yo. Sakto na, magkasama kayo sa trabaho at mas mapapalapit ang relasyon ninyo. Pero, Lola, sinabi ko na sa inyo, may gusto na po akong iba. At nasaan siya? Siya, Hindi na ako ba mabata? Ang gusto ko lang ay makita kang masayang ikinasal. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo pang magdesisyon. Ano ba ang problema? Gusto mo bang mauna akong mamatay? ako, Tama na, tapos na ang usapan. Bukas, sasamahan mo si Ingrid sa departamento ng pagsusulat ng script. Magandang umaga, CEO. ito ang bagong hinirang naming, direktor ng Departamento ng Pagsusulat ng Script, si Ingrid Smith. Maligayang pagdating, Director Smith. Siya nga. Ako, ang kanyang nobya. Ikaw. Nagkita na naman tayo. Kumusta? Huwag kang kabahan. Magkikita-kita na tayo ng madalas mula ngayon. Tama ba, Ginoong Garcia? Hayaan mo na silang magtrabaho. Ipapakita ko sa iyo ang opisina mo. Tingnan mo, mukhang totoo ang mga chismis. Sila na talaga. Sobrang bet ko. Sige na, magtrabaho na kayo. Anong nangyayari? Hindi ba't nasa peking kasal ang CEO sa iyo? Paano biglang may lumitaw na totoong nobya? Gago. Ano nang ginagawa mo? Lalaki lang yan. Marami pang isda sa dagat. Pumili ka na lang. Tigilan mo yan. Anong problema? Mukha kang galit. Ingrid, sa tingin ko, kailangan may hangganan sa pagitan natin. Magpapakasal na tayo. Anong hangganan? Sinabi sa akin ni Lola na may gusto ka palagi. Huwag mo sabihin. Ang gusto mo ay nasa labas. Hindi, kahit na ikakasal na tayo, dapat dahan-dahan. Muna tayo. Mahal, nerserve ko na yung restaurant na dati mong gusto. Mag-dinner tayo. CJ, Odessa, gusto ko nang magpakasal. Humanap ka ng ilang, matatangkad, gwapong lalaki. Gusto kong mag-blind date. Sige, tinanggap ko na ang misyon. Adam, may babae kasi, napakagaling, gwapo, at super talented na lalaki. Kahit nagtapat na siya sa kanya, nagpapa-blind date pa rin siya. Ano ba yon? Hoy, Ginoong Garcia. Huwag mong sabihing na-reject ka, Hoy, ikaw. Sinabi ko bang ako yon? hindi mo pa nagamit ng ganyang car aming magagandang pang-uri para purihin ang ibang lalaki. Sabihin mo na. Anong nangyari? Tingnan mo kung tatanungin mo ako. Sa teorya, hindi lang siya interesado sa'yo. Ikaw. Gusto kong malaman mo kung sino talaga ang gustong agawin siya sa akin. Oo, sir. Huwag kang kabahan. Makinig ka. Ang pinakamagandang paraan para makalimot sa nakaraan ay humanap ng bago. Isipin mo, ako ang unang tumanggi kay Ginoong Garcia. Ngayon, ikakasal na siya. Bakit pa ako nagpapaapekto? Wag na, Odessa. Uwi na ako. Excuse me. Hello, ako si Hudson. Ikaw siguro si Binibining Young. Oo. Siya nga. Iyan, bestie niya ako. Tinutulungan ko lang siyang suriin ka.
Sige. So, kumusta ang performance ko? Okay. Siyempre. Tama ba, Shena? Oh, hindi ka naman masama. Pero, kakakilala lang natin. Kung gayon, diretahan na ako. Ang layunin ko sa pagpunta rito ay maaaring hindi lang para makilala ka. Sana ang relasyon natin ay patungo na sa kasal. Aba. Hoy, mahal. Adam. Mahal? May kasintahan ka? Hindi. Oh, ano ba? Nag-away lang kami. Paano mo ko hindi makilala ang sarili mong kasintahan? Pasensya na, pare. Kasalanan ko. Nag-away lang kami at akala niya naghiwalay na kami. Pasensya na at naglakbay ka rito ng walang saysay. Well, Hoy, guwapo. Adam, bakit mo sinabi sa kanya? Nakasintahan mo ako. ako, tinatakpan ko lang ang CEO natin. Ako. Ang relasyon ko sa si ay puro professional lang. Hindi. Hoy, kaya totoo palang iniwan ng CEO. Director Smith, Nagkita na naman tayo. Maliit na mundo. hindi ko inaasahan na makita ka rito para magkape. Nasa baba lang ito ng opisina. Kukuha rin ako, para kay Ginoong Garcia. Habang nagtitiya, ano kaya ang pinag-uusapan nila? Honey. Ito ang tinabinili ko para sa'yo. Wow, salamat mahal. Ikaw talaga ang pinakamatamis. Hindi yun. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Para sa akin, medyo, moody ka nitong mga nakaraang araw. Ganoon ka ba ka-interesado kay Ginoong Garcia? Bakit mo nasabi yun? Simula nang dumating si Director Smith, ilang araw na ang nakalipas. Iba na ang ugali mo. Selos lang yan, di ba? Hindi, nag-iisip lang ako. Hello. Ikaw ba ang anak na babae ni Jane? Naaksidente ang iyong ina. Nabali ang binti niya. Pumunta ka kagad sa ospital. CJ. Nanay. Ano nang nangyari? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ayos lang, talaga. Oh, malayo ang tinitirhan mo. Bakit hindi ka sinamahan ng iyong kasintahan? Kasintahan? Tama iyon, si Floyd, ang nagsabi sa akin ng lahat. Sabi niya nakakilala ka, ng isang lalaking matangkad, gwapo, at mayaman. Ano ba ang nangyayari? Itinatago mo ba siya, sa sarili mong ina? Well, ito kasi. Naghiwalay na kami. Nagsisinungaling ka. Ang pag-arte mo, hindi pa nga magaling kaysa sa mga artista. Sa webserye sa cellphone ko, ang mga mata ko, parang mata ng lawin. Alam mo, kung magkakaroon ka ng kasintahan, kailangan mong ipakilala siya sa akin. Naiintindihan mo. Ano na ang gagawin ko ngayon? Sige na. Nanay, bukas, dadalhin ko ang kasintahan ko para makilala ka. Mas mabuti iyan. Hey. Ano, gusto mong magpanggap akong kasintahan mo at makilala ang mga magulang mo? Hindi pwede, imposible. Ang galing-galing mo sa cave noong nakaraan. Perpekto ang pagganap mo. Gawin mo lang ulit yon. Hindi ko kaya. Pinapagawa mo sa akin na magpanggap bilang ang ating CEO. Kung malaman niya, magagalit siya ng husto. Hindi. May Director Smith na siya ngayon. Bakit pa niya iyon intindihin? Wala siyang pakialam. Oh, binibining Young. Huwag mo akong ilagay sa alanganin na ganito. Hindi ko kaya. Kaya mo. Hindi ko kaya. Kaya mo talaga. Hindi ko talaga kaya. Talagang kaya mo. Talagang hindi. Ano ba ang ginagawa ninyo? Humingi lang ako ng pabor kay Adam. Kailangan mo rin bang pakialaman iyon, Ginoong Garcia? Anong pabor? Hinihiling ko kay Adam na magpanggap bilang kasintahan ko at makilala ang nanay ko. Binibining yaong, sabihin mo sa akin. Patay na ba ako o ano? Bakit hindi ako ang unang tinawagan mo? Naging kasintahan ko si Adam noon. May karanasan na siya. Kailan ka naging kasintahan niya? Ginoong Garcia, ito ay mahaba ang kwento. Ikaw umakyat ka na ngayon. Opo, sir. Adam, wala ka na sa eksena ngayon. Ako na lang, o kung sino mang lalaki. Ikaw ang bahala. Ha. May progreso na. Hihihi.
Nanay, nandito na ako. Shena. Hoy, nasaan ang kasintahan mo? Ginang Ross. Kumusta? Ako ang kasintahan ni Shena, si Henry. Shena, ito ba talaga ang kasintahan mo? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Ito. Ang kasintahan mo ay kamukhang kamukha ng ang bida sa webserye ko. Eksaktong-eksakto. Magkamukha talaga. Huwag kang mag-alala, ang pangalan at impormasyon ko ay madali akong mahanap online, garantisadong tunay. Ang tangkad at gwapo. At mayaman pa. Binata, ano ang kinain mo noong lumalaki ka? Hahaha. Ginang Ross, komportable ba kayo dito? Gusto niyo bang ilipat ko kayo sa Eastwood? Hindi na kailangan yan. Huwag nang lumipat ng kwarto. Sobrang komportable na ako. Dito mismo. Shena, bakit hindi ka? Lumabas muna sandali. Kailangan kong makausap si Henry. Ginoong Garcia, maupo po kayo. Ginang Ross, tawagin niyo na lang po akong Henry. Henry. Ako. Mahirap ang buhay ko noong bata ako. Hindi gaanong mayaman ang pamilya ko. Hindi naranasan ang komportableng buhay. Pero, hindi ko hinayaan ang anak kong babae na maghirap, magdusa. Kahirapan, oo. Alam ko ang pakiramdam, kayong mga kabataan na nagmamahalan. Ang hiwalayan at pagbabalikan. Normal lang yan. Bukod pa riyan, ang ibig kong sabihin, napakaganda ng mga katangian mo. Kung sakaling may makilala ka, na mas maganda pa sa Shena ko, isang bata na mas maganda ang kalagayan. Henry, Ikaw. hayaan mo akong magsalita. Hindi ko inaasahan na kayong dalawa ay magpapakasal. Pero, sabi-sabi sa amin, walang kwenta ang babaeng hindi pa kasal. Tingnan mo, single pa rin siya. Ang halaga ng isang babae ay hindi dapat sukatin sa pag-aasawa. Hindi ba? Hindi ako humihingi ng marami sa'yo. Well, may isa lang akong hiling. Huwag mong sasaktan ang babae ko, okay? Elenan. Mabuti. Wala bang sinabi sa'yo ang nanay ko? Wala masyado, sinabi lang niyang huwag kitang biguin. At huwag kang masaktan. Wala siyang alam. Ayaw na ayaw sa akin ng anak niyang babae. Ako. Sumakay ka muna. Napala, hindi ko pa kakasalan si Ingrid. Ang kasunduang ito. Hindi sinabi sa akin ng lola ko. Tulad mo, na kailangang harapin ang nanay mo. Kailangan kong harapin ang lola ko. Lola. Sa oras na ito, hindi ba dapat nasa labas ka, naglalaro ng mahjong? Aalis na ako. Aalis na ako ngayon din. Sa sobrang sanggit ng mukha niya, kailangan kong mamagitan. Magandang umaga, tagapangulo. Director Hall, dito po. Tigilan mo na yan, Ginoong Garcia. Diretso na ako sa punto. Ang proyektong Heartbreak Clinic, bakit tinanggihan? Ang mga dahilan ay nakasaad ng malinaw sa email na ipinadala ko. Dati, inaaprobahan muna bago magrebisyon. Ngayon ikaw. Noon yon, mas mabuting magsimula pagkatapos ng masusing paghahanda, kaysa sa mag-isa-isang hakbang lang. Lumipas na ang nakaraan. Kung may problema ka, sa aking pamamahala, malaya kang humanap ng ibang kumpanya. Sige, naiintindihan ko. Isang batang lalaki sa kanyang 20 mga taon, ay nangahas na apakan ako. Huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Hindi ako magpapakasal kay Ingrid. Hindi naman talaga niya. Kailangang sabihin sa akin ang lahat ng iyon. So, tinatanggihan mo lang ako. Kung hindi ko siya tinanggihan, mas magiging okay ba ang pakiramdam ko ngayon?
Hello, Adam. Shena, na-hospital ang chairwoman. Espesyal siyang humiling na makita ka. Pupunta ako dyan agad. Lola, Ay, sobrang pasensya na. Ang huli na, at pinapanto pa kita dito. Lola, ano nang nangyari? Galing ba sa laro ng mahjong? Hindi. Dahil ito sa isang matalik kong kaibigan. Kakapanganak lang niya ng apo sa tuhod na lalaki. At palagi niya yung ipinagmamalaki sa akin. Kaya, biglang tumaas ang blood pressure ko. Lola, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi maganda sa iyo ang magpa-stress. Shena. Hayaan mong tanungin kita. Wala ka bang balak? Napakasalan si Henry. Ako, Hindi mo ba talaga gusto si Henry? hindi naman yon, Lola. Ang nararamdaman ko lang, magkaiba ang mundo namin. Sa madaling salita, natatakot akong iwan niya ako balang araw. Engkantada ka. Ang ating Henry, hindi siya ganoong klaseng lalaki. Noong bata pa siya, namatay ang kanyang mga magulang, sa aksidente sa sasakyan. Ako lang ang kanyang pamilya. Ako lang. Pero noon, laging abala ako. Sa kumpanya, karamihan ng oras niya, mag-isa lang siya. Napakalungkot ng buhay niya sa mga nakaraang taon. Lola, ito. Uminom ka muna ng tubig. Tumatanda na ako, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako makakasama kay Henry. Gusto kong magpakasal na siya agad, para may kasama siya. Yun lang ang hiling ko. Shena. Kung ayaw mong makasama si Henry, mas mabuti pang umalis ka na sa mundo niya. Para makahanap ako ng ibang babae para sa kanya. Kumanap ka na lang ng iba. Paano naman si Ingrid? Hindi ko pakakasalan si Henry. Director Smith, yung sinabi mo kanina, na hindi mo pakakasalan si Ginoong Garcia. Ano ibig sabihin nun? Wala talaga akong gusto sa kanya. Matagal na kaming magkakalega. Magkaibigan lang talaga kami. Paano naman yung mga nangyari dati? Ako lang yun. Ano, babae pala talaga ang gusto niya. Ano ba pinagsasasabi mo, anak? Heto, tingnan mo ito, siya ito. Siya pala, nagkita na kayo. Kanina ko lang siya nakita sa baba. Mabuti naman kung may nakilala na siya. At may nakilala na rin ako. Lola, bumalik ako ngayon, para hilingin sa'yo. Nakanselahin ang kasunduan. Maganda yan, pero hindi pa ako sigurado, kung gusto niya si Henry. Paano kung, lumapit ka sa kanya, para makita mo ang reaksyon niya? Magpapanggap ka. Walang problema. Kaya pala ganito ang nangyari. Yung oras na binigay ko sa inyong dalawa, malapit nang matapos. Kaya, magsasama pa ba kayo? O maghihiwalay na kayo? Naniniwala ako. Alam mo na ang sagot sa puso mo. Kaya, handa ka ba na makasama si Henry? Ako. Ano? Wow. Tungkol sa balita mo, ikaw mismo ang dapat magsabi kay Henry. Lola, gusto ko, pero, nagtanggi na ako kay Ginoong Garcia minsan. Hindi ko alam ang iniisip niya. Huwag kang mag-alala dyan. Napanood ko si Henry habang lumalaki. Ang batang iyon, mas gusto kanya ng higit pa, sa iniisip mo. Gets ko na, Lola. Magte-text ako sa kanya pag uwi ko. E di umuwi ka na ngayon. Yay! Matagumpay ang operasyon. Woohoo! Lola, mukhang sobrang saya mo na ngayon. Syempre naman, hindi ko alam, na ang galing mo palang umarte. Syempre, ano sa tingin mo? Hindi naman ako nanood ng mga TV show para sa wala. Mula nang pumayag ako, na makasama si Ginoong Garcia, pakiramdam ko ay gumaan ang pakiramdam ko. Pero, paano ko sasabihin kay Ginoong Garcia, tungkol sa pagiging magkasama natin? Ginoong Garcia, may dokumento rito, para pirmahan mo. Parang pilit na pilit, ang awkward talaga. O kaya, Wow! Ginoong Garcia, pakakasalan mo ba ako? Hindi. Maghahanap ako nito online.
Kahit na mas mura ito, pwede na to kung walang-wala. Tagumpay sana ang pag-aalok ng kasal. Ngayong araw, Hoy, anong pinag-uusapan ninyo? Shena, may post tungkol sa'yo sa internet ng kumpanya na inilagay ngayong araw. Nakita mo na ba? hindi pa. Ano ang nakasulat? Ito ay, galing pa nung nasa Cloud City Hotel tayo. Sabi-sabi ng lahat na para kang napilitan. Kaya, inaakusahan nila si Ginoong Garcia na ginamit ang kanyang posisyon para mang-api ng isang nasa ilalim niya. Hindi totoo yan. May naisip na bang solusyon ang IE? Wala pa. Sa kabutihang palad, iisa lang ang opinyon ng publiko. Lahat sila, ako ang sinisisi. Basta hindi masasangkot si Shena, may buwan ng kulong tayo. Maghanda ka. Sige, asikasuhin ko na. Ginoong Garcia, ayos po ba kayo? Ikaw halos ang napagbintangan. Nag-aalala ka pa rin sa akin. Huwag kang mag-alala. Lilitasin ko ang lahat ng ito para malaman kung ikaw ang nasa likod nito. Ano naman kung gwapo at mayaman siya? Ganoon pa rin, sira ulo. Nakakabigo talaga. Kaya pala may nagsasabi na baliw siya dati. At mayroon pa siyang napakagandang nobya. Hindi pa rin niya pinapahalagahan. Lalong tumitindi ang opinyon ng lahat kay Ginoong Garcia at lalong naging matindi, pero hindi iyon totoo. Magsimula na tayo sa pulong. Ginoong Garcia, bago magsimula ang pulong, hindi ba dapat magpaliwanag ka muna sa lahat bago magsimula? Tungkol sa mga chismis na nanghaharas ka sa isang babaeng subordinate? Ikaw pala ang nasa likod nito all along. Matandang soro ka. Wala sa mga yon ang totoo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Marami tayong dapat pag-usapan ngayon. Huwag na nating sayangin ang oras. Ang ating dakilang CEO, binabago mo ang usapan, ano? So totoo nga pala. Mukhang, ang agenda ng meeting ngayon ay kailangang baguhin. Director Hall. Ginoong Garcia, hindi pa gaanong katagal sa posisyon mo at nakagawa ka na ng malaking iskandalo. Sa opinyon ko, hindi ito tama. Ngayon, ang negatibong balita ay lumaki na at naging malaking iskandalo. May malubhang negatibong epekto ito sa ating kumpanya. Hayaan mo akong magpayo. Bakit hindi mo na lang magbitiw bago pa lumala ang sitwasyon? Sandali lang. Shena. Sino itong maliit na babae? Ano ang lakas ng loob mong pumasok sa silid-pulungan ng mga ehekutibo? Ako ang nag-anyaya sa kanyang pumunta. Tagapangulo. Tagapangulo, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako dapat narito. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lola, bakit mo dinala si Shena? Narito ako para suportahan ka. Yung article na iyon, alam mo, nabasa ko na iyon. Tagapangulo, hindi naman. Pinagtatakpan mo ang iyong sariling apo, di ba? Hindi naman. Ngayon, hindi ako kikiling sa kahit kanino, pero siya ang kikiling. Lola, ano nang akala mo nung ginagawa mo? Makinig ka. Mga kasama, ako si Shena mula sa Screenwriting Department. Dapat ngayon ang pinaka-espesyal na araw sa buhay ko. Pero nasira ang lahat dahil sa post na iyon. Sigurado ako na sinumang tumingin ng mabuti sa mga litratong iyon ay makikita na ako ay isang empleyado lamang sa mga litratong iyon. Magkasama kaming nag-business trip, kaya nga nandoon ang mga litratong iyon. Kaya, minulis diya ka ba niya o hindi? Hindi. Ang bawat isa sa kwartong ito ay nasa panig mo. Kaya magsalita ka, ayos lang. Sinabi ko ng hindi. Chairwoman, sa tingin ko, pinipilit siya. Hindi ako pinagbantaan at hindi ako binayaran dahil siya ang lalaking mahal ko. Ang lalaking mahal niya? Kasama ang CEO. Totoo bang sinasabi niya? Gaano na katagal kayong magkasama? Shena, magkano ang binayad niya sa'yo para magsinungaling para sa kanya? Hindi siya nagsisinungaling. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Henry. Nakilala ko si Shena. Hindi ako naniniwala. Maliban na lang kung mapatunayan mo.
Well, kami ni Ginoong Garcia ay nagbahagi ng napakaraming magagandang sandali na hindi nakuhanan sa anumang paraan. Pero, Ginoong Garcia, sandali lang. Pakakasalan mo ba ako? Shena, seryoso ka? Maligayang bati, Ginoong Garcia. Ha, kaya pala talagang nagmamahalan sila. Kaya yung chismis, nabuwag na lang bigla yung chismis na yon. Direktor Hall, lahat ng nangyari ngayon, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, hindi ba? Pagkatapos matapos ang Maitang ngayon, aalis ka sa kumpanya sa iyong sariling pasya. Lahat ng iyong mga kalokohan, hindi namin ilalantad. Sana mula ngayon, magpakabait ka na. Salamat. Salamat, Ginoong Garcia. Tungkol sa buong pangyayaring ito, hindi ko plano na i-announce ito ng maaga, pero dahil ganito na ang nangyari. Henry, tungkol sa petsa ng kasal, paagan natin. CJ, Hindi ako makapaniwala na nag-propose ako sa boss ko sa harap ng lahat ng mga tao. ayos ka lang ba? Mas ayos na ayos. Salamat sa paggawa niyon para sa akin. Maaga pa, dalhin kita sa isang lugar. Saan? Nababaliw ka. Hindi ko pa sinasabi sa nanay ko. Paano tayo kukuha ng lisensya sa kasal? Huwag kang mag-alala, binigay na sa akin ng nanay mo ang sertipiko ng kapanganakan mo. Ito ang ating unang, tamang litrato. Gawin mong sulit. Unang litrato, mabilisang kasal din ba ito? Hindi. Matagal na naming in-end sa'yo ito.